Good morning mga tropa, welcome back to my channel. So isa ka rin po ba sa nangangamba na baka mapauwi ka ng Pilipinas dahil pa-expired na yung visa mo, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam yung lalapitan mo. So ang iniisip mo, umuwi na lang ng Pilipinas. Ano ba yung options na meron ka? So ayan po yung pag-uusapan natin sa video natin ngayon mga tropa. Alam naman nating lahat na napakahigpit po ng Canada ngayong 2024. At napakarami po talagang naapektuhan, especially yung mga temporary foreign worker, yung mga temporary resident dito sa Canada, yung mga student, yung mga tourist visa holder na nakipagsapalaran dito sa Canada na makakuha ng employer at bigyan ng LMIA para makakuha ng work permit and then soon mag-apply for PR. So ang dami pong naapektuhan mga tropa, but before anything else mga tropa, bago natin ipatuloy yung video natin, kung bago ka lang sa channel ko at gusto mo yung mga video natin, so pinutin mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga video natin. At gusto ko lang po palang pasalamatan yung mga bagong subscribers dahil 499 subscribers na po pala tayo. Thank you po sa inyong lahat mga tropa. So ayun, ano ba yung best option na meron kayo? So ang pinakamagandang gawin nyo po mga tropa is mag-hire po kayo ng consultant. So ano ba yung gagawin ng consultant? So sila po yung tutulong sa inyo, sila po yung mag-guide sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Ayun po ang kagandahan pag nag-hire kayo ng consultant, but you have to make sure mga tropa na yung consultant na pupuntahan ninyo is legit. Kasi mga tropa, hindi naman porket sinabing consultant, mag-hire ka lang basta-basta, but hindi ka sigurado, so mahirap po yan. Kung wala kayong kakilala, ipagtanong nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo, kung saan ba yung pinakamagandang consultant na puntahan. At yun, magtanong-tanong kayo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala, huwag kayong basta-basta magbabayad nang hindi kayo sigurado. Dahil mga tropa, share ko lang sa inyo, actually nabalita to meron tayong isang kababayan na nawala ng status dito sa Canada pero nagbayad siya sa consultant. So yung consultant after niya bayaran, so parang pinabayaan na yung mga dapat na gagawin para doon sa kababayan natin. So ang mahirap noon, nawalan siya ng status but swerte siya sa amo niya dahil napakabait. Hindi siya sinumbong na yun nga wala na siyang status kasi illegal worker na siya kung tutuusin nun So ayun, nilaban niya sa court. Ang kagandahan naman is naipanalo niya yung kaso. Kasi bago naman siya mawala ng status, nakapagbayad na siya and then na-process na yung papeles, but at the end, hindi tinuloy nung consultant na hinire niya yung mga ginagawa dapat na para sa kanya. So ayan, kaya po mahirap yung basta-basta lang kayo magbibigay ng pera. So i-make sure nyo yan mga tropa dahil sila po yung makakatulong sa inyo para ma-extend yung visa ninyo. Sila po yung mag-guide sa inyo kung ano yung pinakamagandang gagawin ninyo. Kaya number one pong option ninyo is mag-hire po kayo ng consultant mga tropa. Yan po yung pinakamaganda. So pangalawa, kung eligible po kayo na mag-aral ng PSW, so ayan po ang gawin ninyo. So ano ba yung PSW? Yan po yung personal support worker. So ano ang ginagawa niyan? Sila po yung nag-aalaga ng mga matatanda, ng mga may sakit. So para siyang caregiver actually. So bakit yan ang gagawin nyo? Kasi mga tropa, yung PSW is isa po yan sa pinapriority ng Canada ngayong 2024 na bigyan ng permanent residency. So pasok po kasi yan sa healthcare stream. So pag ikaw po ay isang healthcare worker, isa ka po sa priority ng Canada na bigyan ng permanent residency dito sa Canada. But PSW is one of the best mga tropa. Yan po ang isa sa pinakamagandang mapasukan mo, makakuha ka ng trabaho. Yan po ang isa sa pinakamagandang option na
pwede mong gawin. Mag-aral ka po ng PSW. So yan mga tropa, pangatlo, kung eligible ka po mag-aral bilang makakuha ka ng skilled worker, let's say welder, karpentero, or yung mga heavy equipment operator, yung related po sa construction. So isa rin po yan sa pina-priority ng Canada ngayong 2024. So subukan mo pong mag-aral niyan, pasukin mo yung trabaho na sa nabanggit ko na yan na related sa construction, dahil yan po, isa rin po yan sa pina-priority nilang yung 2024. So yan mga tropa, of course, syempre yung pag-hire ng consultant, yung kung kayo po ay mag-aaral, of course magbabayad po kayo ng tuition, and then magbabayad din po kayo dyan sa pag-hire ng consultant, but worth it po yan mga tropa once po na na-extend yung visa ninyo, and then nandun na po kayo sa right track para makakuha ng permanent residency soon. So worth it po yung gastos nyo dyan. Of course may kamahalan lang, pero baliwalain nyo po yun. Basta po ang importante is yung visa extension, and then yung goal nyo po na ma-PR kayo in the future. So ayan po yung importante. Dito po talaga sa Canada is may kamahalan po yung mga bagay-bagay, kahit na ano pong gawin mo rito, pagkagastusan ay talagang may kamahalan po, but worth it po lahat ng yan once na nalagpasan mo na at naging PR ka na. So worth it po lahat ng yan. Kaya wag ka po matatakot kung pa-expired na yung visa ninyo, dahil marami po kayong options. Basta po ang importante is magtanong-tanong lang kayo, and then best options mga tropa is yung consultant. Yan po yung gawin ninyo, nang sa ganun po is mas maging sigurado po kayo sa mga gagawin ninyo. So yan, kung nakarating ka po sa part ng video natin na ito mga tropa, gusto po kitang pasalamatan. So ayun, kita-kits po tayo sa next video natin, at maraming salamat po sa inyong lahat.